so many times, but still here I am, Lord, because you keep on holding me. I know I'll make it through, for you are always there. You never leave me on my own, for this life desires to be with you. Jesus, the reason I live is you. My Savior, thank you for all the things you've done. I just can't help but give myself to you, for no one else but to you will I belong. Come on, give it up for Jesus. I've failed so many times, but still here I am, Lord, because you keep on holding me. I know I'll make it through, for you are always there. You never leave me on my own, for this life desires to be with you. Jesus, the reason I live is you. You're my Savior, thank you for all the things you've done. I just can't help but give myself to you, for no one else but to you will I belong. I belong to Jesus. For you are always there. You never leave me on my own, for this life desires to be with you. Jesus, the reason I live is you. You're my Savior, thank you for all the things you've done. I just can't help but give myself to you, for no one else but to you will I belong. The reason I live is you. You're my Savior, thank you for all the things you've done. I just can't help but give myself to you, for no one else but to you will I belong. We belong to you, Lord, to no one else, to no one else. Narito, Panginoon, ang aking puso. Nais na umawit at magpuri, kusang dinudula ng aking isipan, nanggagaling sa puso, patuloy
dakilain ang iyong pangalan. Itataas kita, ihahayag ang walang hanggang kabutihan.
kahit saan tayo magpunta, kahit saan tayo dalhin ng Lord, kahit saan ituro ng Panginoon yung lugar na pupuntahan natin, nandun tayo, nakakasunod tayo. Amen? Hallelujah, hallelujah. We'll take our place in history. We'll shine a cross of love from here to eternity. Magsishare po kayo. Pag nag-share kayo, maniniwala sila. Pagdating dito, share, preach na ng preacher ngayon. Pag nag-preach ang preacher ngayon, ayun na, ang paniniwala niya, direct na sa salita ng Diyos through the preacher. Pag tayo po na saved by the grace of God at hindi ka nag-serve sa Lord, sinasayang mo yung grace ng ating Lord na pupunta sa baliwala. Yes, ligtas ka, yes. Pero yung grace na isang grace na binibigay niya, yung makapaglingkod ka na hindi ka namang karapat-dapat, but because of the grace of God, nagiging karapat-dapat po tayo na maglingkod sa ating Lord. Alam nyo, pag kay Lord palaging opposite siya, and this is what's happening to the world, but you know, God controls the opposite of it. God can give the impetus energy so that God will move the opposite of it. The world is moving like this, and we will do the opposite of it. Because we are the opposite of the world, right? Purihin po ang ating Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat. At sa mga kapatiran natin nasa Luzon, Visayas, Mindanao. At sa mga international extension churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na nakatune in po ngayon. At makikisa po maghandog sa ating Diyos na buhay para po sa pagsamba, pasasalamat at sa pagdinig sa kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Batiin mo munang nasa likod mo. Sabi mo, magandang umaga sa iyo, kapatid. Baka hindi mo kilala, tanungin mo, anong pangalan mo? Ayan. Kasi kung minsan, marami tayong mga kapatiran, hindi na natin kilala, di ba? Kaupo natin, nasa likod natin, hindi natin nakikilala. Bakit? Nagkukulang tayo ng pagtanong. So ngayon po ay muli na naman po tayong magpapakita ng ating pong pagmamahal sa ating Diyos. Siyempre, ang sabi, loving the Lord with all your heart, mind, soul, spirit, and strength. Di po ba? Ngayon po, susulong po tayo sa gawain ng Diyos. Nais po ng Panginoon na makita tayong lahat na masisigla. Yung may sakit, alisin mo na yan. Wala kang sabi mo, wala akong sakit. Maglilingkod ako kay Lord ngayon. Di po ba? Ako po, patotoo ko sa inyo, ang tagal ko na pong tumatayo sa harapan nyo. Hindi po sa tuwing tatayo ako maayos sa aking pakiramdam. Pero nilalabanan ko to dahil sa pagtayo ko sa harapan ng Diyos, nais ko na maging magiting na sundalo ako sa harapan niya. Amen? Yung para bagang hindi mo iniinda kung ano man ang gawa ni Satanas sa'yo kasi alam mong malakas ang nasa iyo at tinalo mo na siya. Amen? Praise God. Purihin po ang ating Diyos. Magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia sa Matthew chapter 1, verses 19 to 21. Then Joseph, her husband, being a just man and not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly. But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary, your wife. For that which is conceived in her is of the Holy Spirit. Then Joseph, and she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Purihin po ang ating Diyos. Tunay nga po, napakabuti ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat meron siyang hinirang na isang babae na magdadala sa kanyang pagkatao.
At dito po nasumpungan ni Mary ang isang pagsubok na kung saan pinlano ni Joseph na siya po ay alisin sa buhay niya sapagkat nakakahiya. Sabi mo nga sa katabi mo, nakakahiya. Nakakahiya po, di po ba, para sa isang lalaki o sa isang babae na magkaganon. At hindi po natin malaman kung ang mga taong pagsasabihan mo ay maniniwala. Pero totoo na siya po ay talagang nagdadalang taon. Sabing ganun, tatawagin siyang Jesus. At itong Jesus na ipapanganak niya, yan ang magliligtas sa lahat ng tao. At nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat isa po tayo sa niligtas ng ating Panginoon. Amen! Praise God! At ngayon po ay panahon ng Christmas. Siyempre, dobling alalahanin natin ang kabutihan ng ating Diyos. Iyuko po natin ang ating mga ulo, tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sapagkat kami po ay pinag-ubra mo sa inyo pong gawain, sa inyo pong kaharian. Mula po sa kadiliman, tinawag mo kami, nilinis mo kami, at kami po'y pinagtsagaan at tinuruan. Kaya ngayon, muli kaming humaharap sa harapan mo, Lord. Alam namin na meron kami mga pinagdaanan na hindi maganda, ngunit nananatili kaming matibay, matatag, paghaharap sa inyo, Lord. Sapagkat alam namin na ang pinaglilingkuran namin ay hindi po tao, kundi Diyos na gumawa ng langit at ng lupa at kaya niyang lutasin ang lahat ng mga bagay na nagiging problema namin. Kaya't iunat mo yung mapagpalang kamay sa bawat isa at pakalinisin mo, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na nagawa namin hindi maganda sa inyong harapan. Hinihiling namin ang basbas mo, Lord, na ibaba mo ang Holy Spirit sa aming lahat while kami po ay naglilingkod sa inyo. O Diyos, samahan mo kami ng Santong Espiritu mo. Samahan mo kami ng mga angels sa dinadalangin po namin na mag-umpisa sa simula hanggang sa wakas, Lord, ay ibigay mo po ang dobling pagpapala at anointing po sa amin upang ang lahat sa amin ay magkaroon na naman ng panibagong kalakasan. Pagpalain mo at bigyan mo ng dobling anointing din ang beloved Bishop sa pangangaral po niya ng salita ng Diyos. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray and everybody say Amen. A very blessed day, children of God. Let's give praise to Jesus. Clap your hands to the Lord. Come on. Praise to Jesus. Are you waiting for a miracle when you pray in Jesus' name? Just remember, He's faithful. He will never ever change. Hey!
not by sight. Kahit kung ano man ang nasa harap namin, kung ano man ang nararamdaman namin, kung ano man ang nakikita namin, naririnig namin, pinipili pa rin namin to put our faith in you. Dahil kahit kailan, you're not gonna let us down. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been so glad that I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. He won't. I've still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense. So I won't be going under. I'm not held by my own strength, 'cause I've built my life on Jesus. He's never let me down. He's faithful in every season. So why would He fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. No. He won't. He won't fail. He won't fail. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. You are the reason why we're still here. You are the reason why we're still standing. You are the reason why we're making it. Because we know you never fail. You never fail. Came when my house was built on. I'm safe with you. I'm gonna make it through.
Matagal nang inihula ang tungkol sa ating Panginoong Hesus sa Lumang Tipan. Mula sa Genesis at sa mga ibang aklat sa Lumang Tipan, ay mapapansing nagpapahiwatig na ang mga propeta tungkol sa Kanya. Hanggang sa pagsapit sa aklat ni Isaiah, ay malinaw niyang sinabi. Isaiah chapter 9 verse 6. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay may aatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-manghang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. Ngunit paano mangyayari ito? Kung titignan natin ang aklat ni Lucas sa Bagong Tipan, ay nasasaad. Luke chapter 1 verses 26 to 38. Ipinahayag ang kapanganakan ni Jesus. Nang ika-6 na buwan, isinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazareth, sa isang birheng nakatakdang ikasal sa isang lalaki na ang pangalan ay Jose mula sa sambahayan ni David. Ang pangalan ng birhen ay Maria. Lumapit ang anghel sa kanya at sinabi, "Magalak ka, Maria, ikaw na pinagpala, ang Panginoon ay suma sa iyo." Subalit siya'y lubhang naguluhan sa sinabing iyon, at inisip niya sa kanyang sarili kung anong uri ng pagbati kaya ito. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakatagpo ka ng paglingap sa Diyos. At ngayon, maglilihi ka sa iyong sinapupunan at magsisilang ka ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan, at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Siya'y maghahari sa sambahayan ni Jacob magpakailanman, at hindi magwawakas ang kanyang kaharian." Sinabi ni Maria sa anghel, "Paanong mangyayari ito, samantalang ako'y wala pang nakikilalang lalaki?" At sumagot ang anghel sa kanya, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos." Si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglihi rin ng isang anak na lalaki, bagamat siya'y matanda na. Ito ang ika-6 na buwan niya na dati tinatawag na baog, sapagkat sa Diyos ay walang salitang hindi mangyayari. At sinabi ni Maria, "Narito ako na alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita." Pagkatapos, iniwan siya ng anghel. At nagdalang tao nga si Maria ayon sa sinabi ng anghel sa kanya. Samantala, Luke chapter 2 verses 2 to 6. Ito ang unang pagtatala na ginawa ng si Quirino ay gobernador sa Syria. Pumunta ang lahat upang magpatala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. Umahon din si Jose mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazareth, patungo sa Judea sa lungsod ni David na tinatawag na Bethlehem, sapagkat siya'y mula pa sa sambahayan at lipi ni David, upang magpatala kasama si Maria na kanyang magiging asawa na noon ay malapit ng manganak. Samantalang sila'y naroroon,
dumating ang panahon ng kanyang panganganak. Konting tiis na lang, Maria. At makakapagparehistro na din tayo. Sana nga, Jose, matapos agad tayo. Kasi humihilab na ang tiyan ko. Huwag ka mag-alala. Malapit na tayo sa unahan. Tsaka mabilis naman umusad ang pila kahit madaming tao. Pero Jose, parang hindi na ako aabot. Madalas ang paghilab ngayon at mas masakit na ang tiyan ko. Parang di ko na kayang maghintay pa. Jose, manganganak na yata ako. Ha? Teka, sandali. Mas mabuti siguro maghanap muna tayo na matutuluyan at baka dito ka paabutin. Tara! Meron po bang bakanting kwarto? Kasi po manganganak na yata ang asawa ko. Pasensya na, Ginoo. Puno ngayon ang aming panuluyan. Marami kasing dumating na bisita mula sa ibang bayan para magparehistro. Sige po. Salamat. San kaya tayo punta nito? Puno pala ang mga panuluyan. Mawalang galang na po. Baka po meron kayong bakanting kwarto dyan para sa amin. Kailangan po namin dahil mukhang manganak na po ang asawa ko. Ay, wala nang bakante. Subukan na lang ninyo sa iba. Walang bakante. Walang tumatanggap sa atin. Subukan natin banda roon. Sino po sila? Magandang gabi po. Pasensya na po sa abala. Kung maaari po sanang makituloy lang kami ng aking asawa dahil kasalukuyang humihilab na po ang tiyan niya at hirap na po siya. Maaaring manganak na po siya anumang oras. Sige, may lugar kami. Pero hindi dito sa loob ng bahay ko. Doon na lang sa bandang likod. May kwadra ng mga tupa at hayop doon. Kung ayos lang sa inyo. Naku, maraming salamat po, Ginang. Malaking bagay po yun para sa amin. Sige po, ihahatid ko lang siya sa loob at tatawag lang po ako ng hilot na magpapaanak sa kanya. Luke chapter 2 verse 8. Sa lupaing iyon ay may mga pastol ng tupa na nasa parang na nagbabantay sa kanilang kawan sa gabi. Ay grabe, nakakapagod. Oo nga, nakakapagod. Nakakapagod. Pero okay lang. Masaya pa rin ang mag-alaga ng tupa. Oo naman. Ikaw, kamusta ba yung mga alaga mo? Ito yung sa akin, mga nganak na. Di madadagdagan ako ng tupa. Galing naman. Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger. And suddenly, there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men.
Vladimir Putin is making moves again. The war in Ukraine is escalating. Russia has launched a sweeping attack with new and deadlier weapons. And the Russian president is blaming the West for this escalation. Facing down a row of riot police, a protester in Georgia defiantly waves a European Union symbol of what's galvanized thousands of protesters into Tbilisi to rally nightly since Thursday. Some Chinese ships in two separate incidents in the West Philippine Sea. Early Wednesday morning, the China Coast Guard cleared 4 vessels from the Napapaligiran ng mga sasakyang pandagat ng China Coast Guard ang mga taga-Philippine Navy. The book of Luke, chapter 2, in verse 13 and 14 says, "And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men." But the question is, where is peace? Brothers and sisters, since the time na sinabi ng angel na peace on earth, goodwill to men, how many wars had passed that killed billions of people and damaged trillion worth of properties? And how many earthquakes occurred that brought fear and depression to millions of people? And how many families had been destroyed because of unresolved conflict?
And how many people suffered from bankruptcy that resulted in demoralization of many businessmen around the world. And this result in confusion, insecurity, and the worst, hopelessness to the people of the earth. The angel said, peace on earth, goodwill to men, but the question is, where is that peace on earth? For your information, man was created by God and was put in the Garden of Eden. And the Lord led them, guided them, and provided everything for them. Kaya wala pong kulang sa mga tao na inilagay ng Lord sa Garden of Eden. But when man fell into sin, God drove them away from the Garden of Eden. And the result is in the book of Isaiah, chapter 53, verse 6. All we like sheep have gone astray. We like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Meaning, ang mga tao po ay nagkanya-kanyang biyahe ng tao, kanya-kanyang direction ng tao, kanya-kanyang diskarte ng tao, kapatid, ang way ay nagkanya-kanya po. Ang tanong ay bakit? In the book of Proverbs 14:12, the scripture says, there is a way that seems right to a man. Akala nila tama, but its end is the way of death. Pag sinabing death, it's about the second death in hell. Yun ang ibig sabihin po. Ibig sabihin po noon, ang pinakadulo po na akala ng tao tama ay impyerno po, ang dulo na hindi nila alam. Kasi po, nawala yung nag-guide, nawala yung nagli-lead, nawala yung nag-aalaga at nagpo-provide na walang iba kung hindi ang Diyos. Kanya ang resulta ang mga tao po kung tawagin ay lost sheep or mga tupang ligaw ang nangyari po. That's why in Matthew 9:35-36 says, then Jesus went all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, healing every sickness, every disease among the people. But when he saw the multitude, he was moved with compassion for them because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. People around the world are sick, physically sick, emotionally sick, and spiritually weary. Pagod po ang mga tao, pagal ang mga tao pagdating sa kanilang soul and spirit na hindi nila alam. Now, the Lord Jesus Christ said that they are like sheep without shepherd. And what do you think will happen to a sheep without a shepherd? Anong mangyayari sa santupa pag wala yung pastor? Yan po'y mangyari mo madalas po ay dinedevoured sila ng wolves. Yung mga wolves sa para mga asong gubad po na kinakain yung mga dupa. Kung sa atin po i-repair yung mga taong naliligaw ng landas, tayo naman po i-devour ng mga evil spirits na hindi natin nakikita. By different kinds of problems in life na yung dinadanas ngayon ng mga tao po. Hirap na hirap ang mga tao na hindi lang alam, ligaw kanya ganon, wala nag-guide kanya ganon. And most of all, kasi sinabi tayo na yung sheep na you can, sheep na ligaw o yung sheep na wala pong patutunguhan. And where can you find peace if you are lost? Saan mo hanapin ang kapayapaan kung ligaw ka? Nang pag tayo naliligaw ng lugar po, hindi natin alam kung anong gagawin natin. Naku-confuse tayo lalo't pag nasa ibang lugar po tayo at naligaw tayo, nandun ang takot, nandun ang kaguluhan, naligaw tayo, and ganun din po ang isang lost sheep without a shepherd. Ganun din po nararamdaman. That's why you may observe, ang question dito po, to whom did the angels give the good news about peace? Kanino sinabi yung peace on earth? Kanino binigay ng angels? Sa Luke 2:8, the scripture says, now there were in the same country shepherds living out in the fields,
keeping watch over their flock by night. In verse 13 and 14, and suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and said, Glory to God in the highest, and on earth, peace, on earth, peace, goodwill toward men. So meaning the angels gave the good news of peace first to the shepherd. And why to the shepherd? Bakit sa shepherd binigay? Sa verse 10 and 12. Then the angel said, Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior. A Savior is Christ the Lord. And this will be the sign to you. You will find a babe wrapped in a swaddling clothes, lying in a manger. Take note the word manger. Baby in a manger. For your information, ang manger po ay lagayan po ng pagkain ng mga hayop po. And basically, tupa po ay doon din po pinakakain. Ibig sabihin po, to cut the long story short, first, sa shepherd nagpakita po. Pangalawa, sa kainan ng tupa, isinilang yung Savior na walang iba kundi ang ating Lord. Why? Verse 11. For there is born to you this day in the city of David a Savior. Take note the word Savior, who is Christ the Lord. Ang Savior po dito ay hindi lang Savior of our souls. But in John 10:11 says, Jesus said, I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. So the Lord Jesus Christ himself said, I am the good shepherd. In other words, a Savior is born also means the good shepherd is born. Why? To shepherd the people who are lost. Alam ng Lord na maraming ligaw na mga tupa. Maraming ligaw na mga tao. Kaya gusto niya i-guide yung mga tao. Gusto niya i-lead yung mga tao. Gusto niya i-provide yung mga kapangailangan ng tao. At gusto niya proteksyonan against the evil spirits in this world. Yun ang gusto ng shepherd na walang iba kundi si Jesus Christ. In short, to give them real peace para makuha ang tunay na kapayapaan. That's why in John 14:27, Jesus said, Peace I leave with you. My peace I give. Take note first, sinabi niya, Peace I live with you. Kapayapaan iniiwan ko sa inyo. Then, my peace, kapayapaan ko, personal, kapayapaan ko, binibigay ko sa inyo. Not as the world gives. Hindi katulad ang peace sa world. Do I give to you? Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. My peace I give to you, or my peace I live with you. Personal na binigay sa atin at iniwan ang peace ng ating Lord. Now, binigyan niya ng comparison ang peace ng world at ang peace ng Lord. Not as the world gives. Why? Pag sinabing peace ng world, which is peace coming from money. Marami po may kapayapaan dahil marami silang pera. Pero hindi nila alam na hindi tunay na kapayapaan ang nasa kanila. As a matter of fact, the Bible says in the book of 1 Timothy 6:10 that the love of money is the root of all evil things. Yung pampera nagiging dahilan. Kaya marami po ang napupunta sa kasamaan. Pera ang dahilan kaya marami nagkakasala. Pera ang dahilan kung ba't naghihiwalay ang mag-asawa. Pera ang dahilan, maraming perang sinasabi ko, sobra sa pera ang sinasabi ko, kaya nagkakaroon ng problema ang mga tao, imbis na kapayapaan ang ibigay ng pera po sa atin. Material things, ganun din po. Nandoon pag nahilig sa material things, nalilimutan ang ating Diyos. Lust of the flesh nandun. Lust of the eyes nandun. That satisfies the flesh. Ang nasasatisfy doon, ang flesh natin, ang body natin. But the peace of God, of the peace of the Lord Jesus Christ, is peace within. Or peace in your inner being. Yung mismo inner man natin po, doon nagkakaroon ng peace po. Yung ating soul,
Yung peace sa ating soul. At yun ay hinahanap na peace ng mundo. Hindi natin alam, akala natin ang peace, nandun may bahay at lupa ka, may kotse ka, may aircon ka, nandun ka, may peace ka. Hindi po yon. Yan po ay sa ating physical body po. Pero yung peace na sinasabi ng Lord ay dun mismo sa loob ng ating pinaka-pagkatao po natin, which is our soul, na hindi natin nakikita na yung soul na yon ay naghahanap ng kapayapaan. Hindi natin alam na yung soul na yon ay sumisigaw ng kapayapaan. Hindi natin alam na yung soul na yon, kahit masaya yung mukha mo sa harapan, ang soul mo'y umiiyak, ang soul mo'y naghahanap, ang soul mo'y naghahanap ng kapayapaan mula sa ating Diyos na buhay. And that peace is peace despite of this chaotic world. Sa kabila ng itong mundo, ganyan po may kapayapaan ka ba rin. Sa kabila ng kaguluhan na gaganap ngayon, pinakita sa ating kanina po, may gera, may lindol, pestilences nandyan, global economic crisis nandyan, hirap sa finances nandyan, pero nandun pa rin ang kapayapaan. Why? Because that peace has nothing to do with your physical body or with your flesh. Wala pong kinalaman ng ating flesh doon sa peace na yon. But it has to do with your soul and your spirit. Yung kapayapaan na yon, ang binibigyan ng kapayapaan ay yung ating kaluluwa po, yung ating soul mismo at ang ating spirit ang nagkakaroon ng kapayapaan. At ako naniniwala, every human being in this world, lahat ng taong may puso, naghahanap ng ganyang kapayapaan. Lahat ng mga tao na nilalang ng Diyos, lahat pong yan ay naghahanap ng kapayapaan. Lahat ng mga tao na may damdamin po, lahat ng yan ay naghahanap ng ganyang klase ng kapayapaan. That's why your mind and your heart are controlled by the peace of the shepherd, the Prince of Peace. Yun ang kailangan po natin. Kasi sinabi ng Philippians 4:7 that the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds, through Christ Jesus. In other words, yung pumpis na yun, nagiginam po tayo sa mga problema rito sa flesh. At hindi po magagandang bagay na nangyayari sa world, hindi mo nadadama. Why? Para ka nasa ibang world. Para ka nasa ibang mundo. Pag nandoon ka sa peace na yon, para ka nasa ibang world, para kang wala sa mundong ito. Although nandito ka. Sabi sabihin nun, Romans 8:9, Paul himself said, but you are not in the flesh, but you are in the Spirit, in the spiritual realm, in the spiritual world. Yun ay hindi natin alam. Na pag nandun yung peace na yon, para kang wala sa mundong ito, para ka nandun sa spiritual world, nandun sa kingdom of God on earth. Para ka nandun doon. Kaya para ka hindi nabubuhay sa world na ito. At yung klase ng kapayapaan na yon, ang sinasabi ng angel na yon, yung po, peace na yon, ang siyang kailangan. At maraming naghahanap ng peace na yon na hindi makita. Dahil hindi nila alam kung saan hahanapin. Hindi nila alam kung kanino hahanapin. Nakita nyo ngayon pag Sabado, pag Sunday ba, imbis na magsimba yung iba, nasa lakwatsahan yan, nagsiswimming yan, kasi naghahanap ng peace. Hindi mo sila masisi. Sunday lang ang time nila, pupunta sa dagat, pupunta kung saan lugar para magkaroon ng kapayapaan. Ang tanong, nakuha ba ang kapayapaan? Masasabi natin ilang oras sa kapayapaan. Pero pagkatapos doon, pagdating ng Lunes, nandun uli ang kaguluhan. Martes, nandun ulit, confused na naman. Miyerkules, nandun ulit, gulo ang isipan. Pang-apat, pagdating ng Huwebes, pagal na naman, pagod na naman. Why? Hindi nakuha. Yan tunay na kapayapaan. Why? Nandun ka pa rin dito sa world na ito. Dapat po, pag gusto nyo talaga ng peace na yun ay kakabilang mundo ka, sa madali sabi. At yan walibang kundi ang mundo ng ating Diyos na buhay. Pupunta ka sa spiritual, whether you like it or not, maganda po ang ating makikita doon. Kaya lang tanong dito, is that peace on earth intended for all the people of this world?
Yang bang peace na yan ay para sa lahat ng tao sa mundo? Intention, yes. But unfortunately, the answer is no. Bakit ko po sinabi? In Luke 1, kanina dinamatize na rito. Ano nangyari kay Mary at kay Joseph? Habang ipapanganak ang Lord, the Lord Jesus Christ was rejected. Rejected siya. And even during that time, when He was still in Mary's womb, kita natin po ay nire-reject ang ating Panginoon po. That's why in Luke 2:14 in New King James Version says, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Pero sa NLT, ano sinabing ganon? Glory to God in the highest, heaven and peace on earth, to whom? To those with whom God is pleased. Doon sa mga kinalulugdan lang ng Diyos, ang peace po na yon. Sa kinalulugdan ng Lord. Sinong kinalulugdan ng Lord? Hebrew 11:6. Without faith, it is impossible to please God. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. In other words, yung pong napiplease ang Lord sa mga taong may pananampalataya. At ang taong may pananampalataya ay hinahanap siya, masusi siyang hinahanap talaga at binibigyan siya ng reward. Ang reward, ang peace na sinasabi kanina ng angels po. Kaya hindi para sa lahat ang peace, para lang po doon sa mga naniniwala sa atin Lord. In other words, once you believe in the Lord Jesus Christ, nandun ang kapayapaan sa atin. But once you do not believe in Christ, you rejecting Christ. At once you rejected Christ, there will be no peace in your life. Wala pong kapayapaan pag wala si Kristo po sa atin. Walang kapayapaan pag hindi ka naniwala kay Jesus. Sa katunayan po, ang maganda example ang mismong bansang Israel. Bakit ganyan ang bansang yan? Mula pa na itayo yung bansang yan, nandun ang gera dito, gera doon, kaguluhan dito, kaguluhan doon. Nandun sa kalang bansa, napakaliit na bansa, pero napakagulo ng bansang yan. Walang kapayapaan. As a matter of fact, sinabi ng Book of Psalms, pray for the peace of Jerusalem. Bakit pinapanalangin dapat ang kapayapaan sa Jerusalem? Dahil walang kapayapaan sa Jerusalem. The city of God. The city of God Himself, wala pong kapayapaan. Bakit walang kapayapaan? Sa Old Testament, maraming dahilan. Dahil po sa pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, dahil sa pagsuway sa ating Lord, kaya hindi sila mabigyan ng kapayapaan ng ating Lord. Tatandaan po natin lahat, wasa suwayin mo ang Diyos, imposible kang magkaroon ng kapayapaan sa kaluluwa mo. Maari magkaroon ka ng kapayapaan pansamantala sa flesh bilang tao, pero sa inner man mo wala kang peace. Sa inner man mo wala kang kapayapaan. Dahil ang tunay na kapayapaan na yan, hindi mo matatagpuan sa world na ito. Kay Jesus Christ mo lang matatagpuan. At sa ngayon po, walang tigil ang gera diyan po sa Israel. Kailan lang last 2 years, I'm not mistaken, I think that was October, tahimik na tahimik silang lahat. Bigla silang pinasok ng mga terrorists, pinagpapatay mga Israelita po. At alam din natin, nangyari sa Holocaust, nangyari sa kanila, I think that was 1945 or 44, ilang 6 million Jews were killed by Hitler. At piniyagan ng Lord in a brutal way. Nandoon nilagay sila sa concentration camp. Lahat sila nandoon. At sila po mga kapatid ay walang kapayapaan dahil araw-araw pinapatay sila, araw-araw pinahirapan sila, araw-araw nandoon ang kaguluhan sa kanila. Why? They rejected the Messiah. Nireject nila si Jesus Christ. At tatandaan po natin, sino man mag-reject kay Jesus Christ, hindi ka magkakaroon ng tunay na kapayapaan sa puso at sa iyong kaluluwa. Once you rejected Christ, nasa Kanya lang po
ang tunay na kapayapaan. Hindi dahil sa gusto kang gantihan ng Lord. No. Hindi yun. Hindi mo ko tinanggap kaya gagantihan kita. Hindi yun. Kundi alam mismo ng Lord na kung hindi sa Kanya at sa Kanya lang magagaling ang tunay na kapayapaan, wala nang iba talaga. Wala na po. Kundi kay Jesus lamang po ang tunay na kapayapaan. Nireject na Israel, hindi lang po nireject. At meron pa silang iniintay na Messiah na hindi nila alam yung Antichrist na ang darating doon sa templong itatayo po nila. Hindi lang ganyang kaguluhan na abutin nila. Honestly speaking, yan pong Great Tribulation ay para po talaga Jacob's trouble po yan. Kasi sinabing Jacob's trouble, intended yan para sa mga Israelites na hindi naniwala sa kanya. Yung mga Israel na hindi tinanggap siya bilang tagapagligtas. Hindi siya tinanggap. Kasi sila dadanas ng Great Tribulation. At kung babasahin niyo ang Book of Revelation, magmula sa chapter 16 hanggang chapter 19, hindi nyo na nanaising mabuhay sa mundo. Sa hirap na mangyayari dito sa world, na lahat yan dadanasin ng mga Israelita dahil po sa pagtanggi nila at hindi nila tinanggap ang ating Panginoong Yesu Cristo bilang tagapagligtas. I'm sure. Sigurado ko. Kanya marami sa inyo ngayon, pati kayo nanonood sa television, kanya ka walang kapayapaan. Yan ang dahilan. Tinanggihan mo si Jesus. Pag tinanggihan mo ito, tinanggihan mo si Jesus. Dahil ito at si Jesus ay iisa. At hindi mo pwedeng paghiwalayin ang salita niya sa Kanya. Alam ko ngayon may nanonood sa inyo, tumataas ang kilay mo. Kahit tumaas pa ilong mo, wala akong magagawa. Pinasasabi sa iyo ng Panginoon. Naririnig mo ngayon ang boses ko, pero pinasasabi sa iyo ng Lord. Pag hindi ka naniwala dito, at hindi ka naniwala kay Jesus, minsan man, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan habang buhay. Hindi ka magkakaroon. Na kay Jesus lang ang kapayapaan. Nandirito lang ang kapayapaan. At hinahamon kita. Kung talagang matapang ka, pakita mo, subukan mo si Jesus. Subukan mo at makikita mo at doon mo malalaman na siya lang talaga ang tanging daan. Siya lang talaga ang kaligtasan. Siya lang talaga ang tanging kapayapaan ng lahat ng tao sa mundo. Siya lang. Wala nang iba. Kanya peace is being offered by God. If you will believe, you will obtain the real peace of God. Kung maniniwala ka lang, titsakin ko sa'yo, sa araw na ito, ngayong wala kang kapayapaan, pumunta ka ng walang kapayapaan, pero uuwi ka na punong-puno ng kapayapaan sa kabila ng kaguluhan. Hindi ko ipapangako sa'yo na hindi ka na magkakaroon ng problema pag ikaw ay naka Jesus. Meron pa rin. Pero isa na ipapangako ko sa'yo. Kung mananampalataya ka kay Jesus, kahit gano'ng kabigat ang problema mo, may kapayapaan ka pa rin. Nandun pa rin ang kapayapaan. Dahil ang kaluluwa mo mismo, ang nandun ang kapayapaan. Doon mismo sa iyong kaloob-looban na iyong pagkatao, doon mo makukuha ang tunay na kapayapaan. But the question is how? In the book of 1 Corinthians 15:1-4, isa lang po ang way para makapasok kayo sa peace of God. Paul says, moreover, brethren, I declare to you the gospel. I declare to you the gospel. At yan pong kinakalat ngayon sa buong mundo, the real gospel of Christ to obtain peace. Para magkaroon ng kapayapaan ng tao, ito lang po ang daan, wala nang iba. The gospel of Christ. But the question is, what is the gospel of Christ? The gospel which I preach to you, which also you receive, and in which you stand,
and by which also you are saved. You are saved by the gospel of Christ. There is no other way to salvation but through the gospel of Christ. No less, no more. Wala po ibang daan. Huwag kayong maniniwala maraming daan ng kaligtasan. Wala po. Si Jesus Christ lang ang daan. That's why He said, I am the way, I am the truth, and I am the light. If you hold fast that word, which I preach to you, unless you believe in vain. For I deliver to you first of the gospel, of that which I also received, that Christ died for our sins. Paano mong tatanggihan si Jesus? Namatay siya alang-alang sa kasalanan mo, hindi sa Kanya. Binitbit niya yung kasalanan mo. Inako niya yung kasalanan mo. Pati yung parusang para sa'yo, kinuha niya. Paano mo siyang i-reject? Alam ko iba kanya nire-reject dahil hindi mo alam. Hindi mo alam. Pero kung alam mo lang na si Jesus namatay alang-alang sa'yo sa ganung klase ng kamatayan na dapat ikaw ang nakapako ron, pero siyang pinako, siyang pinatay. Why? Ganun kakamahal ang Diyos. Ganun kanya kamahal. Kanya pumayag siya na siya mamatay. Alang-alang sa atin. Misa kung banggitin natin na matay si Jesus, parang ganun lang. Hindi mo alam ang malalim na kahulugan yan. Yan mismo yung Diyos na nagkatawan tao, na tinawag na Jesus Christ. At pagkatapos po ay lumaki, pagdating ng 33 years old, siya po ay namatay sa cross at tinubos tayo sa ating kasalanan doon sa paraang napakabigat na paraan para lahat lang tayo magkaroon ng tunay na kapayapaan. Ano may sabihin nun? Ang kasalanan ng dahilan. Yung kasalanan nasa atin. Yung ginagawa mong kasalanan ngayon, ginagawa ang kasalanan ng mga tao, pumapatay, nangangalunya, nagnanakaw, nagsisinungaling. Bunga lang yan nung kasalanang nasa'yo. Yan yung manifestation lang yan nung mga kayong kasalanan nandun mismo sa'yo na hindi mo alam. Sa pagkatotoo, sinabi ng ating mga kaibigan, pare, may minana tayong kasalanan po. Yan yung kasalanan ni Adam and Eve. Yung nature ng kasalanan ni Adam and Eve, nasa atin, pagkapanganak pa lang natin, nandun na. Kanya mismo si David ang nagsabi, in the book of Psalms 51, pinaglihi ako sa kasalanan. Pinagbuntis ako sa kasalanan. Ibig sabihin nun, nasa tiyan ka pa lang nanay mo, nandun na yung kasalanan yun. And that's the reason why. The reason why you cannot avoid sin, you cannot stop sin in your life. Hindi mo maiwasan hanggat nandun yung kasalanan yon ni Eva at Adan sa atin po. Yung nature of sin na yon, hanggat nasa atin po yon, walang makakapigil sa kasalanan po. Eh, pati kayo nanonood ngayon sa television. Alam ko ba, sana nga may politiko ngayon nanonood. Gusto natin tigilan ng corruption. Akala nyo ba sa atin lang may corruption? Buong mundo may corruption. Why? Hindi nila mapigilan. Mamiminimize nyo yan, pero hindi nyo mapipigilan. Hanggat nandoon yung kasalanan yan sa tao, hindi mapipigilan gumawa ng kasalanan yan. Kahit ayaw niya, gagawa siya ng kasalanan dahil doon sa nature of sin na yun. At nakikita ng Diyos yun. Kanya nga sa habag ng ating Diyos, nagkatawang tao na siya. Isang Diyos, imagine that, bumaba rito, nabuhay na mahirap, nabuhay sa pila ng isang karpintero, na isang mahirap lamang, at namatay ng ganun brutal way, namatay ng ganun. Why? Para lang mawala yung nature of sin na yun sa atin. Para mawala sa atin. Sana kayo lahat na nanonood ngayon, naiintindihan mo ngayon ba't nagkakasala ang tao. Kaya kung tutuusin po, ang Lord galit sa kasalanan, pero hindi siya galit sa makasalanan. Mahal niya ang lahat ng tao. For God so loved the world. Pag sinabing world, the people of this world. And who are those people of this world? Sinners. They are not saints, they are sinners. Pero mahal ng Lord yung sinners. Pero yung sin, ayaw ng ating Lord.
Kanya yung pagkamatay niya, ang tinarget ng Lord, yung sin mismo na nasa atin, yung sin ang minana natin, yun ang tinarget ng Lord. Kanya siya pumahayag mamatay ng ganon. Otherwise, hanggat nandun yun, hindi natin mapipigilan gumawa ng kasalanan. Hanggat nandoon yung kasalanan yun. Kanya sana nanonood ka, mahal na Presidente, kahit anong gawin mo, hindi nyo mapipigilan ng korupsyon. Hanggat ang tao hindi na ipapanganak na muli, nandiyan pa rin ang kasalanan. Papasok pa rin ang kasalanan. Yan lang po ang way, Mr. President. Yan lang po ang way. Wala pong masamang manalangin. Siguro nyo lang pakikinggan tayo ng Diyos. Pero paano kung pakikinggan ng Diyos kung nandyan yung kasalanan yan? Hindi makikinig ang Lord sa makasalanan. Sinabi na ng Bible, ayaw niya doon sa panalangin na makasalanan dahil yung kasalanan ngayon nasa Kanya. Kanya nga gumawa siya ng paraan. Siya na mismo namatay. Binigay na yung buhay niya para mawala lang yung kasalanan yun sa atin, para makaiwas tayo lahat sa paggawa ng kasalanan. Yun ang pinakaugat ng problema, Mr. President. Yun ang pinakaugat ng problema. Yung kasalanang nananaratay sa mga tao, pinapanganak pa lang nandun na. Yun ang dapat mawala. Kanya ang tao dapat ipanganak na muli. Ipanganak ka sa Espiritu. Para sa ganun lalakad ka sa spiritual, hindi sa flesh. Pag hindi sa flesh, wala ang kasalanan. The problem is, una, hindi alam. Hindi alam ng mga tao. At ang pangalawa, ang pangangaral ng mga mangangaral ngayon, puro mahal ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Oh yes, totoo. Pero hindi yan ang problema. Walang problema sa pagmamahal ng Diyos sa tao. Ang problema ay kasalanan. Yan ang problema na buong mundo, kaya walang kapayapaan. At hanggat hindi naaalis yung kasalanan yun, naibatadan sa atin, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan dahil patuloy kang magkakasala. Habat patuloy ka nagkakasala, nawawala ang tunay na kapayapaan. Sana nakukuha natin yung mensahe ng Lord. He died. Christ died for our global, our sins. Lahat ng ating mga kasalanan po. You have to believe. Maniwala ka na Kanya sa namatay ng ganon dahil sa kasalanan mo. At doon sa kasalanang nasayo ng minana mo kay Eva at kay Adan. Maniwala ka. And then, He was buried. Importante po na nilibing siya. Meron pong katumbas yan. And that He rose again the third day according to the scriptures. Nabuhay siya ikatlong araw. Maniwala kang namatay siya. Maniwala kang nilibing siya. Maniwala kang siya ay nabuhay na magbuli. Pag yung tatlong yan pinaniwalaan mo, naka-first step ka na pagka ganun. Ang second step mo ngayon, obey the gospel of Christ. Kaya kayo nagtuturo for believe in the gospel, believe in the gospel, believe in the gospel, believe in the gospel. What is the gospel that I have to believe? What? Faith alone can save. Faith on Jesus Christ will save you. Oh yes, faith with Jesus Christ will save you. Faith on what? The gospel of Jesus Christ, which is the death, the burial, and resurrection of Christ. Now, after you believe, you have to obey the gospel of Christ, not works. Nadadaya kayo na not by works eh. Akala nyo kung not by works, wala ka nang gagawin talaga. Hindi totoo yun. Pandaraya ng devil po yan. May gagawin ka rin, pero hindi works. Hindi mabuting gawa mo, hindi pagtulong mo, hindi yan. The works of obedience. Susunod ka sa sinasabi ng ating Lord. Ano dapat ko sundin?
Nabagabag yung mga tao, nung mangaral si Pedro, pinagbigyan ng susi, nabagabag sila. Ano sabi nila? Pedro, anong gagawin namin? Sumagot si Pedro, eto na yung pagsunod. Una, ano sinabi? Repent! Yan ang unang-unang sinabi ni Peter, repent! Ba hindi sinabi ni Peter, ang sabi ng mga tao, anong gagawin namin, Peter? Naku, mahal na mahal kayo ng Diyos. Maniwala lang kayo, ligtas na kayo. Sinabi ba ni Peter yan? Mismo si St. Paul na nagsabi, we are saved by grace through faith. Pagdating niya kay Ananias, ano sinabi ni Ananias? Sige, Pablo, halika at babautismohan kita. Binautismohan agad at pinatanggap ng Holy Spirit agad. Yung gospel na tunay, binigay agad sa kanya. Kaya na number one sa gospel, you must repent and everybody must repent because everybody has committed sins. Lahat tayo nagkasala. Kaya lahat dapat po ay mag-repent. And second, you must be baptized in the name of Jesus Christ. Ang baptism po means immersion. Lulubog kayo sa tubig po mula ulo hanggang paa. At yun po ay burial ng ating Lord. Ang paglilibing sa ating Lord. Romans 6:4. Nilibing. Ang sabi ko, we were buried with Him. We were buried with Him. Makinig kayo, hindi naniniwala sa bautismo. Ang sabi ng Romans 6:4, you were buried with Him. Inilibing ka kasama ni Kristo. Sa madali sabi, pag hindi ka pa nababaptize, hindi ka pa nalilibing kasama ni Kristo. Paano mo sasabihin ngayon kasama mo si Kristo, hindi ka nalibing kasama ni Kristo? Paano mo sasabihin, bali wala ang bautismo, hindi kasama sa kaligtasan ng bautismo? Dun pala malalaman kung kasama kang nilibing ni Kristo. Nilibing. Kaya hindi pa nababautisman, hindi ka pa nalilibing. Pag pinatay mo kasalanan mo, hindi mo nilibing, ano mangyari? Babaho yan. Babalik ka sa kasalanan, sigurado yun. Hindi mo nilibing eh. Yung po'y paglilibing, di pagsabi sa reliyon. Paglilibing po, kasama ng ating Panginoon. Nilibing ang Lord, tayo naman lilibing sa tubig na yon, na buong katawan po natin mula ulo hanggang paa. At pangatlo po, tatanggapin ninyo ang pangako, ang Espiritu Santo na nagbibigay ng kapayapaan po sa atin. Ang Holy Spirit po. Nakita niyo ang Holy Spirit, sign peace. Yun po talaga. As a matter of fact, this is the fruit ng Holy Spirit po, peace. Nandun ang kapayapaan. At yun ibibigay sa iyo ng Lord. Pag pumasok ang Holy Spirit sa iyo, doon mo madadama ang tunay na kapayapaan sa iyong mismong kaluluwa at Espiritu. Pag sinabing peace on earth if we will believe and obey the gospel of Jesus Christ. Pwede po ba tumayo tayo sa orsa ito? Let's bow your heads and let's pray. Oh, hallelujah. Salamat po, Diyos. Salamat uli sa araw na ito. Muli mong pinaliwanag sa amin, O Diyos, na yung kapayapaang sinasabi mo, hindi namin basta makukuha ng ganun lang, Lord. Kundi ang kapayapaan ay nandun sa paniniwala sa iyo, Panginoon. Lalo sa ginawa mo sa cross of Calvary, Lord. Namatay ka ng alang sa amin lahat, Lord. Namatay ka para mabigyan lang kami ng kapayapaan, Panginoon, dahil doon sa kasalanang nananalatay sa amin, Ama. Salamat, Diyos. Isa kang Diyos, Panginoon, na nasa langit, nasa trono, puno ng karangyaan. Pero bumaba ka sa lupa. Nagkatawan tao ka. Namuhay bilang alipin. Nabuhay sa pinakamababang pagkatao, sa pagklase ng tao. Nagpakumbaba sa taong nilikha mo, Panginoon. At pasakop ka at nagpapatay, Panginoon, sa mga taong ito na ikaw lang ang lumalang, Panginoon. Naggawa mo yan dahil sa pag-ibig mo sa amin, Lord, para magkaroon lang kami ng tunay na kapayapaan, Ama. Salamat po na marami, Panginoon, sa dakilang bagay na ginawa mo para sa amin. Hinihiling ko na lang sa iyo, Panginoon ko, sa araw na ito, sa aming mga bisitang nandito, pati sa lahat na nanonood sa television na wala pa sa iyo, Lord. Sana po na antig ang damdamin nila, Panginoon, ngayon nalaman nila
na kailangan nila yung kapayapaan ng Lord, na magbibigay ng tunay na buhay sa amin, tunay na kapayapaan sa aming buhay. Natulupta mo, hindi namin tanggihan ito, Panginoon. Itong ino-offer mo, Panginoon, 2,000 years ago, ino-offer mo na ito, Lord. Tulutan mong tanggapin namin, pati lahat na nanonood sa television, tanggapin namin, Panginoon. Itong blessing na ito, na pinagkaloob mo sa amin, Ama. Maraming salamat, Diyos. Tulutan mo ngayon na mag-minister, Panginoon, ay yung mga angels, Panginoon. Para sa mga bisita namin, Lord, ay madala sa paanan mo, Panginoon. At lahat sila'y manatili sa pananampalataya, Ama. Marami po salamat, Lord. Maasa kami na tagumpay sa araw na ito. Thank you so much, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Please, yung lahat natin mga bisita, inaanyayahan ko pong lumapit lang po sa harapan. Please, all visitors, come over, please. Praise the Lord sa lahat po na bisita po natin. Kanina narinig po ninyo ang sabi ng ating beloved Bishop about the gospel of Jesus Christ. Unang-una, tayo po yung magre-repent. Pangalawa, yung magpapabautismo. Pangatlo, yung makareceive ng Holy Spirit. So, napaka-importante po yan. Yan po yung katumbasan, death, burial, and resurrection ng ating Panginoon na kailangan po nating sampalatayanan at paniwalaan. So, sa pagkakataon pong ito, sa lahat ng mga bisita po na nandito, pwede po ba na iuko po ninyo yung mga ulo? I'll give you just a few seconds or minutes of your time. Isa lang ang sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, patawarin mo po ako. Kung sa tingin mo nagkasala ka, marami kang kapalpakan, ito po yung pagkakataon na ibulong mo sa Diyos. Lord, I'm sorry. Nagkamali ako, marami akong kapalpakan. Patawarin mo po ako sa lahat ng mga nagawa kong hindi maganda sa iyo. At habang nakayuko po ang ulo po ninyo, pwede po ba na itaas po ninyo yung dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko sa ating Panginoon. Ganyan po sa lahat po ng mga first time viewers. At sumunod po kayo sa maikling panalangin ito ng pagtanggap. Na nandun habang binabanggit natin ang panalangin ito, ay patuloy tayong humingi ng tawad sa ating Panginoon. Sige po, please repeat after me habang nakayuko ang ulo at nakataas ang kamay. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo. Bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako. Sa lahat ng aking mga pagkakamali. At pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita. Bilang sariling tagapagligtas. At tinatanggap po kita. Bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay. Ikaw ay nilibing at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay. At idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus.
Amen. So praise the Lord, yan po yung first step. Pagdating po sa gospel or sa pagsunod sa gospel ng ating Panginoon, tayo po yung nagsisi. Pangalawa naman po, tayo po yung magpapabautismo sa lahat po ng gusto magpabaptize. Andyan po sa kanan po ninyo, yung orange na flag po, pwede po kayo sumunod dyan. On your right po, for the second step po. Huwag po kayo mag-alala, wala pong bayad po yan. Sige po, sunod lang po kayo. At para ma-explain din po sa inyo further, praise the Lord, palakpakan po natin ang ating Panginoon. While sa ating po mga first time naman po na viewers, andyan naman po yung mga telephone numbers po natin. Pwede po kayong tumawag dyan para makapagpaschedule po ng water baptism or otherwise, mag-message lang po sa ating mga FB page, magbigay na mensahe para mabigyan po namin ng further instructions. So meanwhile, here's our beloved Pastors Leslie for the additional message and benediction. Sundan ko lamang po ang Hebrews chapter 11 verse 6 in ESV. And without faith, it is impossible to please Him. For whoever would draw near to God, must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Mga kapatid, alam niyo po, ang pagbibigay po sa Panginoon is an act of faith. A faith that you know in your heart na kapag binigay mo ang iyong ikapo at iyong alay, yung offering, mga kapatid, alam po natin, iba po ang ikapo, iba po ang offering, iba po ang alay sa Panginoon, ay pinapangyari or we are requesting God to activate Malakay chapter 3 po sa atin. Tama po ba? Kaya kailangan po natin lakipan, lagyan ng pananampalataya yung ginagawa natin. Dahil pag hindi po natin nilagyan ng pananampalataya, mga kapatid, hindi nag-activate yung Malakay chapter 3. Ang sabi po doon, kapag tayo po ay nagbigay ng ating ikapo sa Panginoon, God will open up the windows of heaven and pour blessings upon us na sukat wala daw po tayong paglagyan. Bakit po madalas hindi po nangyari sa atin to pagamat tayo po ay ginagawa natin to? Sapagkat mga kapatid, una, meron po tayong violation sa Panginoon. Yan po yung kanina diniscuss po na ating mahal na bishop. Kailangan po alisin po muna natin yung ibang violation sa Lord para magkaroon po ng kapangyarihan ng Malakay chapter 3 promise po sa atin. Pangalawa, nawawala na po tayo ng pananampalataya. Hindi po tayo pwedeng mag-give up dito mga kapatid. Sapagkat pagtalapit po tayo sa Panginoon, importante daw po na maniwala tayo. In other versions, it says, we must believe that He is. And when we say He is, mga kapatid, He is true to His Word. God is true to His Word.
Alright po? So ngayon po mga kapatid, para sa kompleto po na online giving, marami po sa inyo nag-online giving, please refer to the ways and means to give sa ating pong audio visual presentation sa ating pong YouTube channel. Maraming salamat din po sa mga kapatid ng walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain, mga kapatid. Now, meron po tayong salu-salubong sa atin. December 29, Sunday, 9 a.m. Dito rin po sa Cuneta Astrodome. Magkakaroon naman tayo sa 29 ng activity. And it is going to be a tradition. Lagi na po tayong gagamit ng trumpet. Pwede nyo naman din po dalhin yung dati yung trumpet. Pero magkakaroon po tayo ng available na trumpet dito sa Sunday. At ibebenta lang po siya ng 15 pesos. 15. At lalagyan din po natin ng sticker na para pwede kayong magkolekta ng iba't ibang trumpet. Sa January 5, first Sunday of the month, of the year, 2025, meron po tayong communion service. Gagawin po dito sa Cuneta Astrodome sa ganap na alas 9 ng umaga. At magkakaroon po tayo ng tea candle lighting activity. And it's gonna be a tradition again. Our first Sunday is gonna be a tradition, traditionally speaking, would be a communion service and would be a candle lighting service every first Sunday of the year. Meron pong dahilan dyan at ang ating mahal na bishop na po ang mag-e-explika. So, magkakaroon po ng available. Kung meron kayong tea light that we used last year, ay pwede rin po kayong mag-purchase ito for only 25 pesos. Meron din po siyang sticker for 2025. LED tea light, yung ganito lang po kaliliit. Lagi ito sinasabi ni Pastora, sabi niya, binulong niya sa akin. Sabihin ko daw ito. So sabihin ko po muna ito mga kapatid. Tumayo po tayong lahat. Numbers. The Lord bless and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lift up His countenance upon you. And give you. Purihin ka o Diyos, maraming salamat Panginoon sa aming pong pagtitipon na ito. Kung wala po ang gabay mo, ang salita mo, at higit sa lahat, ang Espiritu mo, bali wala po yung ginagawa namin Panginoon. All we want is to be led by the Holy Spirit, God. All we want is to be led by your word, your spirit, especially now that the year is ending and another year is facing, we don't know what lies ahead. But whatever that lies ahead, as long as you are in our boat, everything that's bothering us, it cease. They all cease. Kaya iniiling namin, Panginoon Diyos, na ang buhay po namin ay patuloy namin ilagak sa iyo. Patuloy po namin, Panginoon, papasukin ka. Alam namin kanina kapag kumakatok sa pintuan ng puso namin, Lord God, and you, the Prince of Peace, who want to get inside our heart, transform us according to your liking because we are made according to your image. Kaya dalangin namin, Panginoon, araw-araw na binigay mo sa amin, araw-araw bigyan mo kami ng pagkakataon, maging kamukha mo, katulad mo. At sa pamamagitan, Panginoon, ng kapayapaan na kayo lamang po ang nagbibigay, magkaroon po kami ng very peaceful 2025. Salamat po sa aming mahal na bishop na ginamit mo ng messenger ngayon, aming mahal na Pastor Norma. Salamat sa paggamit mo sa buhay nila. Salamat, Lord, sa lahat ng mga nanungkulan po sa inyo. Kayo na bahalang mag-reward sa lahat ng mga anak at lahat po na nakiisa at nakibahagi. One thing, oh God, we pray that you open doors for us. As you said that you are the door, Father in heaven, be the door for us, not only toward our eternal life salvation, Lord, but also the door to world of income opportunities according to your will, to your way, to your word. Alam mo, Panginoon Diyos, itong bagay na ito ay napakamahigpit na panalangin na lahat ng mga anak mo nandito. Kaya Lord God, kayo na pong bahala sa aming lahat. Taglay namin ang pagpapala mo, grace, mercy from the heavenly places, from the tip of our heads to the soles of our feet.
from our spiritual, physical, mental, emotional, holistically speaking, our financial, our material, may we all be abundant. Crown our year with your bounty, and let our paths flourish according to Psalm 65. We give you all glory and honor. In the name of Jesus Christ, we all say, Amen and amen. God bless you, church. And to God be all the glory. A blessed day to all brethren. Let us pay attention to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to the details on the screen. To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G Code. Account name is Project G-Code Ministry. For checks payable to tithes, account name is Jesus Christ to God Be the Glory Church International Incorporated. Kung nais niyo pong magpa-schedule ng baptism or one-on-one counseling, you can call us via the contact numbers flash on the screen o mag-send ng message sa ating Facebook page. To all brethren with maintenance medications, our Bethesdan team is providing free medicines. To avail, you may visit the Bethesdan area at the lobby with your prescription. Support our church and our mission. We are delighted to share these church updates. Get ready for our Salu-Salubong 2025 on December 29, Sunday, 9 a.m. at Cuneta Astrodome. An exciting activity awaits us. Trumpets will be available for sale at the church kiosk. Let's not miss the first Sunday of 2025 as we will be having a communion service on January 5, 9 a.m. at Cuneta Astrodome. A candle lighting activity is also set to happen, and candles will be on sale at the church kiosk. We have exciting church merchandise for sale. Get your own gospel bag tag for only 60 pesos. Pasko sa atin shirts for only 250 pesos for adult size and 180 pesos for kids size. Visit the church kiosk to purchase. Meanwhile, for those who still want to avail anniversary merchandise, pre-order can be made at the church kiosk as well. Catch IDO4 songs on Shuffle TV. Tune in at A to Z Channel 11, weekdays at 5 a.m. and weekends at 6 a.m. Also on Light TV Channel 33 every Monday, Wednesday and Friday at 12 noon, and weekends at 6 p.m. Good news! This is your chance to join the Servants Force, calling all those with God-given gift and skills. We are looking for passionate individuals who will be part of worship team, cat prod, and service operations ministries. Meanwhile, for worship team, we need vocals and band such as electric or acoustic guitarist, bassist, keyboardist, and drummer. For cat prod, we need new addition to the C-Cube, video team, multimedia and graphic services team, audio and tech support. The service operations is also in need of Bethesdan, Gideon, and comrades. Those who want to join must have completed one of C-Books 1 and 2 as a basic requirement. Scan the QR code or fill out the ministry form found on our website or at the information area every Sunday. The Servants Force Department will get in touch with you after successfully submitting the form. Sign up now. IDO4 Music is now available on Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other digital platforms. Use IDO4 songs on Facebook, Instagram, and TikTok. Our very own calling card and sticker are available for purchase. We encourage you to visit our church kiosk located at the entrance to purchase. To order, you can also contact us via our Facebook page or the numbers flashed on the screen.